Dito ba? Saan si Ron? Ron? Ipa-first PMS si Zogo. Syempre yung daga. Oo, so yung binayaran namin is Hi guys! So ngayon, ang ating first motorcycle PMS ride ni Zogo. So ngayon ay papunta tayo sa Bristol, San Pablo para ipa-first PMS si Zogo. Kasi naka 1,000 kilometers na agad siya nung bumiyahe tayo nung ating last moto camping sa Zambales. Biro mo ba naman guys? Kasi di ba palawig yun. So naka 1,000 talaga tayo. So ngayon ata today 1,000, almost 1,200 kilometers na yung odometer reading niya. So samahan nyo kami pumunta sa Bristol, San Pablo. Sheboy on the go! Hello guys, good morning. Dito kami banda sa Maybae, Laguna. Kami ay pupunta ngayon sa Bristol, San Pablo. Kaya lang guys, since ilang araw after nung ating moto camping from Zambales, siguro 2 days, no, hindi ko pa talaga nagagalaw tong action camera. Yung ibang camera namin, hindi ko pa talaga nagagalaw. So, full memory pala. So, nag-drop by kami dito sa isang coffee shop dito sa Bael, Laguna. Malayas Cafe. So, ayan guys, kakatapos ko lang mag-transfer ng file sa laptop para ma-free yung memory nitong action cam. So, sino pong nakaka-relate dyan sa ating mga content creators, sa ating mga vloggers? Puno na po yung memory, hindi ko pa siya na-edit. So, currently, kung napapanood niyo to, nung sinut namin to, 5 vlogs po yung ating backlog. So, sana naman pag na-upload ko to, no, hindi na siya nadagdagaan. So, good problem naman guys, kasi mas marami tayong napupuntahan, mas marami tayong nakakasama, at syempre, mas masaya yon. So, chill-chill lang kapag hindi pa natin na-edit. So, ngayon, ito, kakatapos ko lang, tapos proceed na tayo ng San Pablo. So, si Ron on the wheels, nasa CR lang. Pero dun siya nag-table, ayan. So, umorder lang kami ng coffee, ng cake, pampagana sa biyahe papunta ng San Pablo. So, ayun na. Ang agenda natin ngayon ay first PMS, first 1,000 kilometers PMS si Zogo. At i-reveal namin dito kung magkano ba yung nagagastos usually sa mga PMS. So, ito, kung balak nyo bumili ng Zontes 400E, ito yung mga kailangan nyong paghandaan. Kasi hindi lang yung pangbili ang kailangan natin, guys. Siyempre, yung pag-PMS. And available na rin kasi yung original ORCR namin dun sa casa. So, ipipick up na rin namin, guys. So, ayun lang. Maya-maya, nandun na tayo sa Bristol, San Pablo. Sheboy on the go. Ron on the wheels. Woo! Sheboy on the go. Tara na, let's roll. Travel, food, fitness, buong puso, buong soul. Sa bawat kalsada, kwento'y totoo. Ito ang buhay, Sheboy on the go. So, ayun guys, from Calamba, dito tayo dumaan sa Kalawan. Mas gusto naming dumadaan dito pagpapunta ng San Pablo kasi wala masyadong truck na kasabay. Mas maganda yung view kasi bundok-bundok yung daanan dito. So, mas maganda. So, from Calamba, yun, Los Baños, Bae, then Kalawan. Then, after ng Kalawan, guys, San Pablo na. So, ayan, ang kanilang famous na sentro, yung may simbahan na may pinya. Ayan, 'di ba? Alam na alam 'yan ng mga taga-South, mga taga-Laguna. So, ayan, nakikita nyo maraming tindang pinya dito, guys. Masarap yung pinya dito, in fairness. Matamis talaga. Tapos, ayan, dito yung mga part na may mga bilihan ng mga drinks. Sobrang bet na bet namin yan lalo dati nung hindi pa bawal ang sugar. So, kung nauhaw kayo guys, drop by kayo dito sa may simbahan ng Kalawan. So, tara na, paparating na tayo, dadaan na tayo sa bundok-bundok na daanan papunta ng San Pablo. Sheboy on the go!
parte na to ng Kalawan tsaka San Pablo, laging umuulan talaga. Kasi nga, mataas na part, tapos forest talaga, bundok. So, lagi talagang umuulan dito. Kaya tingnan nyo, parang makulimlim na naman dito. Pero pagkarating natin ng San Pablo niyan, paniguradong mainit. So, yung San Pablo ay nearby town sa amin sa Calamba. So, city siya, pero marami ding pasyalan doon. So, tingnan natin mamaya kung after ng PMS ay kung may energy pa kami, kung maganda ba ang panahon, malalaman natin. Shebo yung Dagunga, di ba? So, walang plano-plano, guys. Larga lang ng larga. So, kaninang umaga, napag-desisyon na namin dalhin na nga itong si Zogo. Kasi ilang kilometers na siya, Ron? 1-4. Oh, naka 1-4 na pala. Sabi ko nung intro kanina, 1-2. So, talagang due 4 PMS na siya. Ayan. So, mamaya, papakita natin kung ano-ano yung mga gagawin kay Zogo. Dito muna tayo, guys, sa Barangay Imok, Kalawan, Laguna. So, dito, banking lang. So, napapaligiran tayo ng mga bundok, guys. Ang lamig. Pag ganito yung panahon dito, napakalamig. Pero kapag dadaan kayo ng gabi dito, guys, dahan-dahan lang. Kasi medyo madilim yung part na to ng San Pablo tsaka Kalawan. Pero pagka umaga, yan, napakasinik nung route na to. Napakaganda. Alam ko, yung bundok na yan ay, ano nga bundok yan? ano yung inakit natin? Kalisungan. Kalisungan yan, lab. Likod na part. Mountain range pa yan ng Kalisungan. Oo yan, Kalisungan yan. So, ayun guys, nilabas namin si Zogo noong February 17. Tapos, nung pagka February 24, yun yung date ng ORCR niya, guys. So, after a week, narehistro agad nila. Tapos, naibigay na agad nila sa akin yung scanned copy ng ORCR. Kaya nakapagbiyahe kami agad noong Zambales. So, ang bilis ng service, guys, dito sa Bristol, San Pablo. Tapos ngayon, March 12. Ano ba ngayon? 12, 13. Ayun, di ko na alam, guys. Basta March 12 or 13 today, Friday. Available na yung original ORCR. Kaya makukuha na namin. May original ORCR na kami ni Zogo. So, sa amin na talaga siya. Tapos, ano na rin, sakto, first PMS niya. So, sana sa second PMS, yung plaka available na rin. Para, ma-update na namin siya doon sa 1 RFID. Ayun, eto, dito naman tayo ngayon, dumadaan sa maraming gumagawa ng ube. So, nasa San Pablo na tayo, guys. Nakatawid na agad tayo ng San Pablo. So, kung mahilig ka sa ube, guys, dito ka dumaan. Tabi-tabi talaga yung bilihan ng mga ube dito. Pero yung pinakasikat na bilihan ng ube dito ay si Tentay. Nasaan ba yun? Nandun pa ata. So, ayun yung pinakasikat. Yun yung wholesale. Ayan guys, ang presyo ng diesel ay 85.45. So, kaway-kaway sa mga naka-diesel engine dyan. Okay pa ba kayo guys? Sana matapos na to. Yun, si Tentay Idang. Yun yung pinakasikat dito. Pero feeling ko, lahat naman yan masarap. So, pili na lang kayo kung saan kayo magda-drop by kung bibili kayo ng ube. So, kilala talaga ang San Pablo na gumagawa ng masarap na ube halaya. Tama ba? Ube halaya. Yan. So, tuloy-tuloy lang tayo sa biyahe. Maya-maya, 6.6 kilometers nasa kasa na tayo ng Bristol, San Pablo. Sheboy on the go! So, ayun guys, sa mga ganitong rektahan, grabe, napaka-smooth ng performance ni Zontes 400E. Hindi mo nararamdaman na napakabilis nyo na. Sobrang kayang-kaya niya. Pati yung mga uphill,
So, wala. Panis na panis kay Zontes 400E. Pero syempre, dahil tayo ay nag-chill ride lang, relax lang tayo mag-drive, no? Para mas marami pa tayong mapuntahan. Huwag tayong masyadong nakikipagkarerahan, huwag tayong natitrigger sa mga nakakasabay natin sa kalsada. So, drive on your own pace, ika nga. Huwag tayong nakikipag-unahan sa iba. So, ayan. Ang ganda na ng kalsada dito, guys, sa Calauan San Pablo Highway. So, Sheboy on the go ulit! Woo! So, sana hindi naman siya lumakas kasi wala kaming dalang kapote. Tapos, ayun, from Calamba, talagang gusto namin tong way na to. Kasi meron pang isang way papunta ng San Pablo. Yun yung Santo Tomas Road. So, dun sa Santo Tomas kasi ang daming bus, ang daming trucks. So, yun yung Maharlika Highway. So, marami ka talagang makakasabay. Unlike here, usually jeep, tricycle, and private cars, motorcycles, yung mga dumadaan dito. So, ito talaga yung mas prefer naming daan. Tapos maya-maya, ano na tayo, nasa San Pablo intersection na tayo. Kakaliwa na tayo maya-maya. Papunta na Bristol, San Pablo. So, shout out po sa mga nanonood from San Pablo, Laguna. Alam ko, madami ang nagmomotor dito sa San Pablo. So, shout out po mga ka-Sheboy on the go. Comment naman kayo kung taga San Pablo, Laguna kayo or malapit dito. Type halukay ube kung taga San Pablo ka. Request ba kayo, guys? Isa pang halukay ube. Sino naman yung request nyong makasama ni Sheboy on the go maghalukay ube? Comment nyo din. Halukay ube. Sa mga pinalaki ng sex bomb dyan, comment din kayo. So, ayan yung mga nakakatuwang gawin, guys, pag magkakasama. For fun lang naman. Hindi naman kailangan magaling. No, yung tatawa ka lang pagka pinapanood nyo yon. So, ayan. Comment down below, halukay ube. So, ayun guys. Sino nakaka-relate dito? Yung amoy ng lupa pagka umuulan. Parang ang daming memories na pumapasok, no guys, kapag naaamoy mo yung lupa pag bagong ulan. Parang yung pagkagising mo sa hapon nung bata ka pa, no, tas umulan, ganyan yung amoy, guys. Tas magbe-merienda ka nung tinapay sa bakery, tsaka yung Coke. O, di ba? Ganyan yun, nung bata tayo pag nagsisimula na yung tag-ulan. So, ayan, nandito na tayo sa may intersection galing ng Calauan. So, pagka kumanan ka dyan, guys, papunta yan ng SM San Pablo. Pagka pakaliwa, papunta yan ng Quezon. So, dito tayo sa kaliwa dadaan. So, dito tayo sa shortcut. Papalik doon sa Maharlika Highway ng San Pablo. So, ayun guys, nandito tayo sa stoplight na merong Phoenix tsaka Dali. Dito na yan sa San Pablo. So, more than 1 kilometer na lang, or less than 1 kilometer, nandun na tayo. So, time check, 12:10 in the afternoon. 12 noon. So, baka lunch break nila guys, pero sakto lang naman yung dating natin kasi 'di ba, kapag ka PMS ng motor, papalamigin pa yung engine bago talagang simulan yung kung anong gagawin, change oil and everything. So, sakto lang din naman yung dating natin. Ayun. Malapit na tayo dito sa Bristol, San Pablo. So, sa mga gusto rin kumuha dyan ng mga Bristol motorcycles, ang ganda ng service nila dito sa Bristol. So, mabilis, maayos kausap. So, dito na din kayo kung malapit lang din naman kayo sa San Pablo. Ayan na guys. Alam ko katabi lang yon ng Sea Oil na gasoline station. Tapos halos katapat ng Coco Palace, yung may Maxes dito sa San Pablo. Tapos, another stoplight dito sa San Pablo. So, ayan. Yun lang yung medyo struggle pagka medyo maxi scoot ka, guys.
medyo malapad tayo. Hindi tayo basta-basta nakakasingit ng mga ganyan kakitid na daan. So, patience is a virtue kapag ikaw ay naka-maxi scoot. At ngayon nga guys ay bumubuhos na ang ulan. Pero 340 meters na lang naman, nasa Bristol na tayo. So, sakto na yan. Hindi na tayo masyadong mababa. Let's go! Bristol, San Pablo! For our today's agenda ni Zogo. Gusto lang magpasalamat ni Zogo sa mga nakasama niya sa kanyang first 1,000 kilometers at sa mga nanonood. Maraming salamat po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Sheboy on the go, YouTube, Facebook, and TikTok. Andito na tayo sa Bristol Motorcycle San Pablo. Ayan po, yung The Coco Palace Hotel and Maxis. Dito tayo sa may bandang kaliwa. Tabi ng Sea Oil. Ayan na, papunta na tayo. Dumating na tayo, guys. Yes po. Park lang muna tayo, guys. Yay! Ayun na nga, guys. Touchdown. Bristol Motorcycle, San Pablo City, Laguna. So, ayun na. First PMS ni Zogo. So, ngayon, guys, out of stock daw sila ng Zontes 400E. Kasi nilabas na yung isang Zontes 400E. So, ayan, yung kanilang mga staff. Yan, Bristol logo. So, ngayon, nandun na si Zogo sa loob. So, sisimulan na ang kanyang PMS. Yan. So, ayun lang. So, while waiting, ayun, nagte-transfer nga ako ng mga files from previous moto camping. Kasi puno talaga siya. So, ayun, comfortable naman yung kanilang customer lounge dito. Ayan, di ba? Tapos malamig. Ayan, malakas yung aircon. May pa-water sila, may pa-coffee. So, sobrang accommodating ang Bristol Motorcycle San Pablo City. So, ayun, mamaya update namin kayo dun sa mga ginawa kay Zogo. No? So, malalaman natin mamaya ang breakdown of expenses kung magkano ba ang first PMS ni Zontes on the go, ni Sheboy on the go, at ni Ron on the wheels. So, ayan. So, chill muna tayo, guys. So, ayun na nga, guys. Patapos na siguro yung ating PMS ni Zogo. So, yung binayaran namin is 1,430. So, tanong na lang namin kung ano yung overall na ginawa sa kanya, kung ba't umabot ng 1,430. And good news, dumating na ang ating ORCR. Original, guys. So, yan. Hindi na tayo aasa sa photocopy. So, original na siya. Tapos, ang big bike ay 3 years yung validity ng rehistro. So, after 3 years pa natin siya i-renew. So, ang kulang na lang natin ay yung plaka, yung mismong plate. So, malalaman natin kung kailan siya ma-release. So, ayan, patapos na si Zogo sa kanyang first PMS. Ayun. Anong masasabi mo? Ron on the wheels, okay ba? Okay Na first PMS na siya. Oo. So, yun, yung ayun, tumunog na siya, guys. Mga So- 190 na under ko yan. So, malalaman natin yung another performance niya. Kung mag-i-improve pa ba siya after nitong ating first PMS. So, ayan no. Speaking, inilalabas na siya. Tapos na si Zogo. Tapos na siyang i-PMS. Kung saan na naman yan siya makakarating, guys. So, samahan nyo kami palagi ha sa aming mga adventure. So, quick review sa kanyang performance. So, ayun, hindi ko alam kung nabanggit ko na or naikwento ko na sa inyo during our rides, no? So, siya, riding comfort, sobrang okay. Ako as angkas, sobrang
sobrang komportable ako. Tapos si Ron, nabanggit niya na hindi siya laging hirap. Hindi siya hirap kahit sa mga paahon, kayang-kaya niya. Kahit nung nag-moto camping kami sa Zambales, na sobrang mabigat yung mga dala namin, pero kayang-kaya niya. Hindi ko rin naramdaman bilang backride na hirap siya. So, ayan, kanyang first PMS, ang nilagay niya ay, ang mga ginawa ay, yun, change oil, syempre. Tsaka nagpalit na rin ng gear oil. Yan. So, for the oil, 1,000, ano ba to? 595. 11 ba? 11? Okay. 1,190. 1,190 for the oil and 240 lang for the gear oil. So, yun lang yung ginawa. Ang alam ko kasi, free labor pa ito. Yes. So, hindi ko alam kung hanggang kailan yung free labor. Sir, hanggang kailan yung free labor ng motor? Ano yan, hanggang 6,000 kilometers. Hanggang 6,000. Ayun, hanggang 6,000 kilometers, guys. Free labor pa siya. So, malalaman natin next PMS kung ano yung mga next na papalitan sa kanya. Ayan. So, tingnan natin ang ating next PMS. So, ang next PMS natin ay 3,000 kilometers or 2 months, whichever comes first. So, April 19 or 3,000. So, kung ano yung mauuna. So, ayan. So for the first, yan, change oil and change gear oil yung ginawa. So, ayun nga guys, tapos na ang first PMS ni Zogo. Salamat sa inyong pagsama sa kanyang first PMS. So, ngayon, side trip tayo dito. Napuntahan na namin to dati. Gamit pa yung una naming kotse. So, punta tayo dito sa St. Ambrose, dito sa San Pablo, Laguna. Check natin kung ano na yung mga nagbago, kung nag-improve na ba. So, matarik yung daan doon, guys. So, subukan natin ang bagong PMS na si Zogo. So, yun guys. Feel ko mas naging smooth yung andar niya after the first PMS. Parang mas lumabas yung full performance niya after nitong break-in namin nung first 1,000 kilometers. Kaya sobrang excited naman kami nung biniyahin namin siya. Kasi alam namin pagkabalik namin dito sa Laguna, mas magiging maganda at mas magiging okay pa yung takbo niya. So ayan, tara na sa St. Ambrose, San Pablo City, Laguna. So sa mga susunod niyang PMS guys, asahan ninyo, mas malilibot natin yung San Pablo or yung mga karatig na lugar nito. Kasi dito nga natin siya dadalhin for PMS. So, susulitin natin yung biyahe niya pagka pinapa-PMS natin siya. Kasi yung next natin ay 3,000 kilometers or April 17, whichever comes first. So, abangan kung ano ulit ang mauuna. So, ayun guys, dito kami pinaliko sa Alamino, San Pablo Bypass Road. So, bagong-bagong kalsada to, guys. Ron, parang ito yung dinadaanan natin tinatawid-tawiran natin nung nag-St. Ambrose tayo. So, ito yung mga ginagawang kalsada nun. Ngayon, tapos na, guys. Pwede nang daanan. Mga looban yung dinaanan natin. Oo, looban. So, ito na yung dadaanan ng TR4 siguro, guys. Bukid dinaanan natin mga ganyan. So, ngayon ay libre pa siyang daanan kasi hindi pa naman tapos yung TR4 pero baka ito yung mga magkakarugtong na yan guys. So halika, daanan natin siya habang pwede pa. Ito yung mga looban ng San Pablo City. Kaya kung makikita nyo yung view, puro coconut. Ang ganda nung view. Diba? Ayan, yan kasi ang maipagmamalaki dito sa South guys. Marami tayong puno ng buko ba yung coconut? Buko. Yan. Oh, wow. Yeah. So, marami tayo niyan dito. Marami tayong buko. Kaya, di ba, sa South, maraming buko pie. Ayan, ang dami, oh. So, kaming mga taga-South, guys, medyo umay na kami dyan sa puno ng buko. So, tuwang-tuwa kami sa norte na yung puno ng mga pine trees. Yan. Ang
Dami dito. Ganda ng kalsada. Hindi pa nga lang asfaltado. Ito yung may dinaanan tayo dating Ron. Yung overlooking yung kalsada, yung Antarek. Madadaanan kaya natin ulit yun. Sobrang ganda. Yun lang, marami pang Dinaanan natin dati. Yan yung mga dinaanan natin dati, mga looban. Parang Tagaytay siya, marami ng bypass road. Parang Palusena feels itong daanan na to. May mga riles ng tren. Ganito yung mga daan papunta ng Lucena, guys eh. Yeah. Yung mga open highway pero may mga riles ng tren. Tapos green yung paligid. Ang ganda nung paligid. Ang ganda ng view. So, maghahanap kami ng kainan doon sa St. Ambrose or malapit doon. Hindi pa kami nag-lunch. Pero nakapag naman, grabe yung mga puno ng buko guys. Oh. Grabe, tabi-tabi. Tapos ang tatangkad talaga nila. Yan. Hindi pa kami nakapag-lunch pero full load naman kami kanina nung nag-kape kami. Tsaka nag-cake. Doon sa Malayas Cafe, Bae, Laguna. So, road trip kung road trip ito, guys. Ayan, yung TR4 sa taas. So, sana soon matapos na yung mga expressway dito. Sobrang convenient na pumunta ng Quezon kapag natapos na yung mga expressway. Tsaka sana maibsan yung traffic natin sa Calamba pagka natapos na yung mga expressway. Ayan. Ganda na ng mga development dito. So parang din siya. Santo Tomas Fields din siya. Dun sa may Manabu. Road close. Hanggang dito lang muna guys yung pwedeng daanan. Tapos ito, barangay road na tayo ulit. So yung mga barangay road naman dito sa San Pablo guys, napansin ko, mga asfaltado siya. Makitid pero mas maayos yung mga kalsada. Oops. Yun lang. Sa pa. Hindi lang kita yung mga bundok yung aakyatin natin. Napakalakas ng hangin. Yun yung memory ko doon sa St. Ambrose. And Biodiversity Eme. Tapos merong simbahang mataas. Sana may tindang halo-halo sa taas. Parang trip ko maghalo-halo. Malakas hangin dun eh. Tapos tayo, tatamari na tayo sa rito. Papasok na to eh. Ito pag motor. Ayan, biro mo 7 kilometers sa kotse. Haba na yun. Grabe yung pagaspas. Ang ganda oh. Ng mga palay. Ang ganda ng palay. Sumasayaw mga palay ko yun. Sumasayaw. Ang ganda. Ano yung ipipin dito? St. Ambrose. Ang ipipin dito ay St. Ambrose. Makikita nyo to guys. Ang ganda pag nakarating na tayo. So ito guys yung daanan papasok ng St. Ambrose. So 1.8 kilometers na lang. Kasi mamaya papakita namin sa inyo kung gaano katarek yung paakyat dito. So dito yan sa Barangay Atisan, San Pablo City, Laguna. Napakaganda ng view doon guys. Ang taas-taas. Yan. Medyo matarek yung mga likuan dito. Pero kayang-kaya naman. So, update namin kayo kung magkano yung entrance sa St. Ambrose. Sana hindi sarado. Parang Banoy feels yung daanan dito. Yun oh. Hindi ko alam kung nakikita sa camera guys, pero ang tarik niyan. Ooh! Ang taas. Easy peasy. So, dito sa paanan ng St. Ambrose, maraming bahay. So, may community pa talaga siya dito sa tuktok. Ayan na. Ito na ang simula ng entrance ng St. Ambrose. Naalala ko na yung vlog ni Dijan Pax dito. Yung umakyat sila ni Ma'am Angel.
Hindi sila nakaakyat. Kasi hirap yung tuktok. Tapos bumalik si Dijan Pax dito ng nakasingle na motor. So dito yung takot na takot si Ma'am Angel. Takot at galit. Shout out Ma'am Angel. Ni Dijan Pax. Hanggang doon lang sila nakaabot sa may bahay. So, ayan. May nauna kasing tricycle sa atin, guys. Grabe naman tong bahay na to sa kanan. Ang ganda. Kawawa naman yung kabayo. Ito, sinimento na pala yung gitna eh. Ay, hindi pa. Hanggang dito, dito ata sila. Hanggang dito lang sila, di na nila inahon dito sa taas. May mga parts naman na sinimento na. Kaya lang mga may mahirap pa rin talaga. Kasi kung hindi malalaglag ka, dahan-dahan tayo ah. Yan, mahabang ganito kasi yan, guys. ₱60 per head ang nakalagay dun. Malapit na. Grabe yung liko. Sige, may halo-halo nga. Saan po magpa-park? Okay. Naakyat natin. Ayan guys, andito na tayo. Babayad tayo ng entrance. Dito sa St. Ambrose. Magbabayad po. So, ₱60 per head yung entrance. Here po. Thank you. Tapos, order tayo ng foods nila doon, guys. Merienda. Parang may halo-halo sila. Ayan, guys. Merong merienda dito. Order tayo ng halo-halo, siomai, tsaka siopaw. Tapos, ₱60 isa yung entrance fee. Tapos so far, wala pang clearing. Medyo malabo, pero sobrang lamig. Ayan. So, ayun guys. Touchdown. St. Ambrose Biodiversity Farm. So, dito natin muna pinark si Zogo. Tapos doon tayo kumain. Yung mga merienda sila. Guys, ang sarap ng halo-halo ni ate. So, kumain kami ng halo-halo, siomai, siopaw. Tapos ngayong pagbaba namin, nagpa-prepare na kami ng lumpiang gulay, tsaka french fries. Tsaka order ulit ako ng halo-halo. O diba? Food trip, road trip, lahat-lahat na. Pero guys, kakain ka talaga dito kasi mataas pa yung aakyatin natin. Yan. So, samahan nyo kami. Akyatin itong St. Ambrose. Ganda dito guys, parang 360 degrees view yung nasa taas. So, yung nasa tapat natin, ata yan Banahaw. Hindi lang masyadong clear. Pero Mount Banahaw yan. O, diba? Cute na. May mga ganyan-ganyan sila dito. For picture. Yan. Upo ka dyan. Tapos ito yung gano'ng kataas yung aakyatin natin. Yan. So, ayan, nagsisimula na akong hingalin. Kasi doon tayo galing, Medyo umahon na rin tayo.
So, dito ba? Saan na si Ron? 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 Ron! Nawala siya, guys. Ron! Kakaasar! Hindi naman kasi dyan papunta. Doon siya nagpunta. Hindi naman kasi dyan eh. Doon tayo eh, akyat. Sa hagdan. Isipan ako dito guys, yun yung inakyat namin ng motor, yung tarik ko. Yun o, yung kalsada na yun. So, ito. Ayoko nang bilangin guys yung steps ha. Tumigil kayo. Kasi nakakahingal. So, yan. Sa bayang pagbablog na guys. Yan. Aray. Ayan na. Okay, mamaya. Pag nasa taas na. Update ko kayo guys kung nakaakyat kami ha. Seven to go. So may mga pahingahan dito guys. Yan. Ito. So pag ganyan nakataas yung naiakyat mo, pwede ka namang magpahinga. Yan. Dito expressway oh. Siguro sa Holy Week, maraming aakyat dito. So for now, pahinga muna ako guys. Grabe. Pero ang ganda ng view. Ito guys, pahuling akyat na to. Pakita ko sa inyo kung gano'n tayo kataas. Yun. Ganito pa kataas. Sheboy, kaya mo ba to? Wala guys, di ko kaya. Tigil muna tayo. Ganda ng view oh. Ganda ng view oh. Ayan guys, narating na natin yung taas. Ito ay parang chapel. Kaya lang ongoing yung kanyang renovation ngayon. Pero yan guys, oh, sobrang ganda niya. Nasa tuktok. Yan chapel. So dapat ma-maintain dito yung katahimikan. So ayan, pakita ko sa inyo yung view dito. Sa taas. Grabe. Ganda dito. Ayan yung hagdan na inakyat namin. Pakita ko sa inyo. Yan. Diba? Yan. Tapos yung nasa likod guys ay bundok. Oh, diba? Grabe. Worth it naman yung pag-akyat dito guys. Sobrang peaceful. Ganda ng view. Yan. Kitang-kita ang San Pablo. Ayan siya guys. Ayan yung view ko dito. Sobrang ganda. Ayan. Tapos sana nafe-feel niyo yung lakas ng hangin kasi ang sarap. Sarap sa pakiramdam. Sana napapa-feel ng video ni Sheboy on the go yung gaano ka sarap sa pakiramdam dito sa taas. So guys, kung wala kang mapuntahan, punta ka dito sa St. Ambrose. 60 pesos lang yung entrance. Tapos ayan, sobrang matindi pa sa Tagaytay yung weather dito. Ang ganda. Ang lamig niya. Sobra. So maya-maya, bababa na rin kami para food trip ulit tayo. Yun lang guys, ang struggle sa akin is nalulula talaga ako sa pababa, nanginginig sa tuhod ko. So, hindi na lang ako magbe-video mamaya pag pababa na kami Kasi kanina nga kapit-kapit ko yung camera, nahihirapan ako ng sobrang taas na natin. So, ayan, 7 the go! Guys, baba na kami guys. Saglit lang kami dito sa taas. Hindi ako masyadong nakapag-drone. Siyempre, lakas ng hangin. Ayoko nang isugal yung drone ko. So, ayun, bababa na kami. So, ayan, ang pababa. Oh, grabe oh. Ganda ng view oh. Oh. Diba? So, ganyan guys. Sumakses na naman si Sheboy on the go. So, nakababa na ako. Kaya yan, may kapit-kapit na ulit akong camera. Hindi ko talaga kaya hawakan yung camera guys nung pababa ako. So, focus lang. Safety first.
So sa mga kapwa natin dyan, vloggers, no, lagi pong isaalang-alang, laging unahin ang safety bago ang mga contents. So ayan, nasa medyo patag na tayo. Tapos sabi ko nga kanina, di ba, nagpaluto tayo ng merienda. So kakain ako ulit. Sheba on the go. Na tayo ulit dito sa kainan ni ate. So yan. Medyo nawala naman yung init. Ay, yung lamig guys. Kasi naglakad-lakad tayo. So kainin na natin ang merienda. Ulit. Dito sa kanilang magandang kubo. Sosyal. So, ayan, tayo ay kumain. So, wag niyo kalimutan isama ito sa inyong rides, destination. Kung lalo magsa-summer na guys, masaya dito magpalamig. Punta kayo dito. Yun guys, umorder tayo ng lumpiang gulay, tsaka french fries. So, yan. Saya-saya, di ba? Ba yan? Rides, kain. Edit. Rides ulit. Wala nang edit. Yan, edit. Wala na. Kain na kami. Guys, may aso dito. Siya si Omar. Huwag niyo siyang kalimutang i-shake hands. Omar, shake hands. Shake hands. Oh, galing ni Omar, oh. Guys, huwag niyo siyang pagagalitan, na. Clingy lang talaga siya. Oo. Pagod mo siya. Yan, no? Siya pa. Shake hands. Shake hands, Omar. Wala. Wala. Ay, ang dami na ng pusa. Ayan. Labo, ang dami na ng pusa. Puro tiger. Ano? Ang cute. Puro Butang mo tiger. Ito, meron pa ditong kaibigang pusa. Sila. Si Orange. Hi, Mingming. Hello. Marami tayong kaibigan dito, guys. Pakita ko sa inyo. No? Yun ang Pakita mga... yung mga yun. Yun ang mga kaibigan nating pusa. Ito. Ala, magkakabuka sila. Hi! Ang dami nilang tiger dito. Takot lang sila sa human. Mengay! Mengay! Oh, okay lang pala kay Mengay. Ito si Mengay. Oh, nabuhat ko si Mengay. Sabi niya, hindi naman Mengay yung pangalan ko eh. Ba't mo ko tinatawag? Labo, ganito kalaki si Colette nung nakaraan. Si Colelet. Ito si Colelet. Ganito yung itsura ng pusa ko, guys, sa kwarto. Yan, si Colelet. Ang bait mo naman. Sabi niya, mas mabait ako kung may pagkain ka eh. Wala ka bang dalang pudi dyan? Ang cute eh. Naka-friendly sa Saan kanila. ka camping dito? Si Orange. Saan nasa na pesto? Si Orange. Si Orange. Ayan si Orange ko. Ayan si Orange. Ang bait-bait ni Orange. Minsan mabagal, minsan mabilis. Importante, di tumitigil. Kasama kayo sa bawat lakad. Salamat sa Huwag kalimutang mag-subscribe, okay? Kasi marami pa tayong pupuntahan. Kahit mahalang gas, Sheboy on the go lang! Salamat sa mga nanood today. Kung nakaabot ka sa part na to, type mo ulit, guys. Sheboy hanggang dulo. Salamat! Bye!